Isang magandang hapon po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin na naman tayo, amplifier na naman ito. Concert ito na EB-502B. Ang problema daw nito mga bro ay medyo matagal nilang hindi nagamit kasi umuwi ng probinsya yung may-ari. Nung pagbalik, medyo tinesting daw nila, ayaw na raw tumunog mga bro. Tsaka pati yung saksakan daw nito, kinain yata ng aso. Ay, maraming ngat-ngat mga bro, pagkita ko lang ha. Kasi bago natin anuhin to, papalitan muna natin ng ganyang saksakan, yung AC cord. Bago natin anuhin yan, troubleshoot, kaya palitan muna natin yung ganyang AC cord para sigurado, kasi maraming ngat-ngat mga bro. Delikado kung remedyohan lang natin, baka makurente pa tayo ano. Pero bago natin buksan yan mga bro, shout out ko lang itong ating mga mahal na kapatid na mga vlogger na lagi rin sumusuporta sa ating munting channel. Shout out sa inyo dyan mga bro. Alfredo Lacerna Vlog, Buhay Barrio, Kuya Boy Official, Wow Pinoy TV, Calibration Master, Chika Bass, Yumagi Channel, Seribne Ilocano Channel, Buy Langis, Bu Adventure, 11 Humawas, Cab Iloar, nabulol tuloy tayo ron ha. Cab Iloar, GB Penter, Chris G TV, Kasudlo TV, Rampage Motovlog, Secret Hunter Channel, at saka si Lloyd Tig TV mga bro. Pakisuportahan po natin ang kanilang mga channel. At ito, bubuksan na natin itong ating gagawin na concert na EB-502B. Para malaman natin yung kalagayan nitong ating gagawin na amplifier. Kasi matagal, halos 6 months daw ito na hindi nagamit mga bro. Medyo matagal-tagal. Bubuksan lang natin mga bro. So ito na mga bro, nabuksan na natin itong ating gagawin na concert na 502B. So visual check tayo mga bro sa ating main amp. Kung makikita natin mga bro ay marami talagang alikabok na naipon. Medyo matagal-tagal kasi na-stock daw. Yan ang kanyang kalagayan ngayon. Medyo napakarami. Napakaraming alikabok. So kailangan linisin muna natin yan mga bro. Tapos palitan muna natin yung AC cord niya kasi maraming ngat-ngat ng aso. Tapos linisin natin yung pinaka mainboard, main amp niya, baklasin natin. Tapos tingnan natin kung may mga kinakalawang na mga parts. Kasi sa ngayon hindi natin makikita yung sa ilalim masyado dahil maraming alikabok. Kaya linisin mo natin ng gusto bago natin siya i-troubleshoot para magkaalaman kung anong problema nito. Check tayo sa ating tingnan natin, parang hindi naman pumutok yung kanyang fuse. Okay naman yung fuse, sana walang ganong sirang output. So paklasin ko na lang muna mga bro. May tugtog pa naman itong sa kaharap ko. So kaya update na lang mamaya mga bro. Linisin ko, baklasin ko muna. So tuloy natin mga bro, ay nabaklas na natin itong ating ginagawa na concert na 502B mga bro. Napaklas na natin yung pinaka-main amp niya. Tapos nalinis na rin natin kahit paano yung kanyang pinaka-main amp. Medyo grabe kasing alikabok mga bro. Nalinis pa lang, makakumonsumo ng ilang minuto na. So visual natin, medyo tutukan lang natin, focus lang natin. Mayroon din konting kinakalawang pero hindi katulad talaga yung iba natin ginagawa ng mga ampli na halos putol-putol na. Ito medyo may kunting kalawang din, pero okay naman, di naman mga putol. Kunting linis lang. So wala naman tayo nakitang sunog mga bro. At yung fuse niya okay naman din, di naman siya pumutok. So i-try natin i-plug in to. Ay papalitan pa pala natin ng yung AC cord pala nito. Grabe ngat-ngat kasi. Simula hanggang dulo eh. Kaya palitan muna natin pala bago natin plug in. Dami alikabok talaga. Kasi baka pumutok pa ito pag nag-short. Palitan na natin muna yan para ma-plug in natin, para malaman natin kung anong problema tong amplifier na ating gagawin. Pero sa tingin ko hindi naman ganong malala to kasi hindi naman pumutok yung fuse. Maaaring buhay lahat yung ating output.
Diyan lang tayo medyo may konting kalakalawang. So alamin na lang muna natin. Ay may narusunog pa pala dito. Na resistor na 10 ohms. Tingnan natin na lang yan kung nag-open ba yan or ano. Kasi minsan may sunog naman pero hindi naman nag-open. Okay lang yun. Ganito talaga mga amplifier. Pag tumagal, nakakaipon talaga ng mga alikabok. So, palitan muna natin yung AC cord pala mga bro para ma-plug in natin para magkaalaman na. Puro ngat-ngat ng aso talaga yun. Ito na mga bro, napalitan na natin yung cord. Medyo maganda na yung AC cord natin. Pinalitan na natin ang diretso mga bro para maganda. Nang walang kangat-ngat-ngat kasi yun, delikado yun. Tapos mapala din pala tayo mga bro dahil hindi pa pala ito nakatikim ng repair. Wala tayong nakitang palatandaan na may mabagong hinang. So ibig sabihin hindi pa ito nakatikim ng repair mga bro. Ngayon lang natin ito nabuksan. Ngayon lang na pagawa. Dahil nga na-stock na matagal. So makikita natin kasi dyan mga bro pag may gumawa na may mga bagong hinang na. Sa ngayon wala pa talaga siyang kahinang-hinang. So pwede na natin i-plug in mga bro. Ay kakabit pala natin yung supply dahil paklas pa pala yung mga ano yan. So kakabit ko lang muna mga bro para ma-sound check natin, maano natin, ma-plug in kung anong kalagayan ng kanyang main amp para ma-check natin. So update na lang ulit mamaya mga bro. Tingnan muna natin. Ay may putol palang kapasitor kanina dito. Kung mylar na to, palitan muna natin pala mga bro. Minsan kasi pag wala to naghahaming. So palitan pala natin yung naputol, kinalawang yung paa. So palitan natin yung isa muna mga bro. So update na lang mamaya ulit mga palitan lang natin tapos plug in natin para malaman ha. So naikabit na natin yung mga supply niya mga bro. So bayasan muna natin, titingnan natin kung normal ba yung bias ng left and right channel natin para pwede natin i-sound check. So power on natin, nakasaksak na yan, nakaground na yung tester mga bro. Tingnan ko pala kung pumitik yung relay, pumitik naman yung relay niya. So diretso na tayo sa emitter mga bro. Ano, malamig ba tayo? Ayun, malamig na oh. Tapos na kami kanina, mabagal ka eh. Ayos na yun. So right channel natin, tama naman yung bias. Negative 0.04. Normal yung bias na ganyan mga bro, hanggang 0.5. Normal yan, 0.4 normal yan. So dito tayo sa left channel natin. Ayun ang problema natin. Sa ating left channel, mataas 0.23. Yun ang mataas ang bias ng ating left channel mga bro. Kaya tingnan natin kung bakit mataas yung bias ng ating isang channel. Yung isang channel natin normal. Yan o, negative 0.04. Yun ang normal, hanggang 0.5 normal pa yun mga bro. So try natin patunugin mga bro para makita nyo rin kung anong pinagkaiba sa normal na bias at saka yung abnormal na bias, yung mataas na bias. Pero tweeter lang gamitin natin. Kasi pag ginamitan natin ng ano yan, speaker na malaki, maaaring masusunog. So kabitan natin ng speaker mga bro, ay tweeter mga bro. So tuloy natin tong ating ginagawa na 502 mga bro. So 502 rin yan. Isa lang may-ari nito. Ngayon pakita ko na sa inyo yung normal at saka yung abnormal na bias. Papakita natin na kung paano ang tunog niya ng normal at saka abnormal. Gamitan na natin ng tweeter mga bro para makita nyo lang. Kasi yung normal na bias, yung 0.04, normal yun, 0.05. Pero yung abnormal, yung mataas ang bias, yung 0.22, ipakita ko sa inyo kung ano resulta ng tunog niya. So power on natin ito para makita nyo rin.
So ito yung normal na bias, yung 0.05, negative 0.05. So lagyan natin ng tweeter mga bro, para marinig nyo rin yung tunog ng normal. So 1/4 lang volume natin. Ikinabit natin tweeter mga bro, para marinig nyo lang na ganun ang tunog ng normal. Lakasan lang natin ng konti, medyo mahina pala. Naku, nahulog pa. Yan. Abnormal dulo. Oh, abnormal yung sa kabila eh. Ayan. Yan yung normal na bias mga bro. Yung left channel natin. Pero pag sa board tayo makaharap, sa right siya na panig. Pero dito sa speaker terminal, yung left channel ang ano talaga natin. Yung normal na bias. Yan. Narinig nyo malinis ang tunog. Hininaan ko lang yan. Medyo lakasan natin ng konti. Yan. Lakasan natin ng konti. So dito naman tayo sa abnormal na bias. Yung mataas mga bro. Tumatawa yung kaibigan ko eh. Narinig yung abnormal na bias. Mataas na bias voltage. So dito tayo. Ang bias nito ay 0.22 eh. Yan. Yan o, 0.24, 23, nagbabago-bago siya. Mayroon siyang tunog, kailangan garalgal konti. Lakasan pa natin ang todo para marinig natin. Yan o. Yan yung abnormal na bias, mataas. Yan o. Distorted siya. So kailangan ipanormal muna natin yung bias niya para pumantay sa kabila yung tunog. Kailangan maging pumantay yung bias din sa kabila kasi medyo mataas yung sa kabila eh. So i-troubleshoot ko lang medyo mga bro, medyo mahaba-haba ang laban yan. Titingnan ko kung saan banda may problema. Maaring resistor yan, maaring transistor. Diyan lang naman yan. Isa-isahin lang natin, pagtiyagaan lang natin. Kailangan lang ng sipag at tiyaga dyan mga bro para mahuli natin yung salarin kung saan yung nagluluko na parts. Kaya lang medyo mahaba-habang halughogan din. So update ko na lang kayo mamaya mga bro. Troubleshoot ko lang. So tuloy natin mga bro. Nung nilinis natin dun sa may mataas na bias na channel mga bro, may mga ginalawang na pala talaga dito na nung ginalaw natin na putol na. Itong 4.7K tsaka 3.3 tuloy na bulol tayo tuloy doon. 3.3 at saka yung 680 ohms. Ganda putol na pala mga bro. So try na lang nating palitan yan, baka mag-normal na yung bias. Ano pala siya, medyo kinalawang. Nung nalinis natin, nang nahawi ko ng konti, putol na siya. Kinalawang na pala ilalim. So try lang natin palitan yung tatlong resistor mga bro. Alamin natin kung mag-normal na yung bias. Yan ang epekto na na-stack. Pero buti ito, matagal na raw sa kanya ito mga bro. Nasira lang nung na-stack na umuwi sila ng probinsya. So palitan ko muna mga bro. Update ko lang uli kayo mamaya. Tingnan natin kung mag-normal na yung bias yan pag napalitan na yung tatlong resistor na yan. So napalitan na natin mga bro yung mga resistor na putol-putol doon sa ating distorted na channel doon sa mataas na bias. So ito yan mga bro, yan lahat. Bali apat kasi yung nilinis ko rin yung isa, yung 33K, putol na rin pala. Kaya pinasinama na rin natin. So ito, try nating bayasan kung normal na yung bias mga bro. So power on tayo. Kung parehas na yung bias voltage na, left and right. So dito tayo, ito yung distorted kanina mga bro, yung mataas ng bias. Itong channel na to. Tingnan natin mga bro. Yan. 0.3. Bumaba na siya, normal na siya mga bro. 3, 4. Ganyan. Sa kabila naman, yan, 0.4. Yung kanina, ito yung mataas mga bro, yung 22, 0.22. So lagyan natin ng tweeter para malaman natin. Para malaman natin yung tunog.
So volume natin, konti. Yan. Yan yung distorted kanina mga bro, yung mataas ang bias. Normal lang yung tunog niya ngayon kasi nag-normal lang yung bias voltage niya. So lipat naman natin sa kabila. Kasi normal naman yung kabila. Yan. So pantay na yung tunog niya mga bro, left and right. So yan, pwede na natin kabitan ng speaker na malaki yan. Kasi normal na yung bias left and right channel niya. Yun lang ang problema niya, yung apat na resistor na putol na, kinalawang. Kasi nilinis ko na rin yung mga transistor niya. Kasi may kunting kalawang, nilinis ko na rin para tumagal ang buhay. So lagyan lang natin ng malaking speaker mga bro para ma-final testing na natin. Para hindi na ganong mahaba yung ating video. At least nakita natin normal na yung ating bias left and right. So tuloy natin mga bro. Kakabitan na natin ng malaking speaker yan. So doon natin ikinabit sa yung yung distorted na nakaraan. Doon natin kinabit muna. So power on tayo para ma-final testing na natin mga bro. Para matapos na dahil hapon na rin. Volume tayo. So narinig natin mga bro, maganda na yung tunog niya. So babad lang natin ng konti para sigurado lang. So lipat na natin ang tugtog mga bro. Battle mode activated. DJ Superstar. Kaaso. Kaaso-aso. Ang lupe. Ariyo. Sampulan na. Boss Bakit. So lipat lang natin sa kabilang channel mga bro. Para sigurado lang. Dito naman tayo sa left, sa right yan mga bro. Para matapos na at hapon na, merienda time na naman. Okay, sa left channel naman tayo. Kumbahan kamayan ka na natakot yan. O kumba. Sa kantidad ng 2,000 pesos. Bombahan nga masunog amplifier. Bombahan kamayan nga nagatakok yan.
So okay na mga bro. Maganda na yung tunog niya. Balik sa normal na yung left and right channel natin. Hindi Bahan distorted. dududo, agod mapingas, unto kaupod mo. So okay na mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. At magandang hapon po sa ating lahat.